Ang 1v1 na gumulat sa buong Jujutsu Kaisen verse ang pag-acquire ni Yuji ng kanyang sariling shrine technique at ang paggamit niya ng 8 consecutive black flashes. Pati na rin ang katotohanan sa kung paano nabuo at ano ang koneksyon nitong si Yuji kay Ryomen Sukuna. What is up you guys? It is the Updated Weeb, but sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 257 full chapter review. Bago mangyari ang most awaited battle sa gitna ng ating main character na si Yuji at sa King of Curses na si Sukuna, ay nagkaroon muna ng flashback wherein nag-uusap itong si Uraume at itong si Sukuna kung sino nga ba talaga si Yuji Itadori. Na sinabi naman ni Uraume na oo, aware naman siya na talagang mayroon siyang nararamdaman na para bang konting bahid ng cursed energy at aura nitong si Sukuna kay Yuji, dahil at some point ay naging naman talagang isang vessel nitong si Sukuna si Yuji. Subalit nasabi ni Uraume na kahit na ganun, kahit nakaalis na si Sukuna, hindi lamang para bang residual energy ang nararamdaman nitong si Uraume mula kay Yuji, kung hindi para bang isang empty husk na nagre-retain pa ng mga fragments nitong si Sukuna. Kaya naman dito ay kinlarify na ni Sukuna ang tungkol sa koneksyon nila ni Yuji Itadori. Sinabi niya na way back nang nasa sinapupunan or womb pa lamang siya ng kanyang nanay ay napilitan siyang kainin ang kanyang twin brother para makasurvive ng dahil sa nagdadaan sa isang malubhang karamdaman or blight ang kanyang nanay way back then. At alam naman natin na ang twin or ang kambal sa loob ng Jujutsu Kaisen verse ay isang bad omen or para bang isang salot. Kung pag-iisipan nating mabuti, tulad nga nitong si Maki at nitong si Mai, iisa lamang ang kanilang soul na talagang kailangang may isa sa kanilang magsakripisyo para mag-awaken ng isa pa. Ngayon ang soul ng kinain niyang kapatid na yon ay nagpagala-gala hanggang sa mapunta ito sa mga kamay ni Kenjaku. And with Kenjaku's twisted ideologies, ginamit at ni-utilize niya ang pagkakataon at ang tsansa na yon para mag-create ng isang nilalang na kayang mag-contain kay Sukuna, na nagresulta sa pagkakasilang kay Yuji Itadori sa pamamagitan ni Kenjaku as his mother at ni Jin Itadori na ang nawawala at ang wandering twin brother soul nitong si Sukuna. Habang pahikab-hikab lang si Sukuna, si Uraume naman ay kinakabahan at napapaisip habang tinatanong na kung ganun daw, may chance bang ma-acquire ni Yuji ang potensyal na magamit ang curse technique or ang innate curse technique ni Ryomen Sukuna. Matapos yon ay magbabalik na tayo sa Shinjuku wherein nagsisimula ng mabuo ang napakatinding tensyon sa gitna ni Sukuna at ng kanyang pamangkin na si Yuji Itadori. Calm before the storm, bago mangyari at magsimula ang laban sa gitna ng dalawa ay nagkaroon muna ng napakatinding katahimikan at nagsimula na ng umatake si Yuji. Sinubukan ni Sukuna na pigilan si Yuji, subalit agad itong nakapagland ng isang Kokusen or ng isang Black Flash. Nagpatuloy pa rin ang hand-to-hand combat sa gitna ng dalawa at nagkaroon na naman ng another opening si Yuji para makapagland ng ikalawa niyang Black Flash. Dito na nagsimulang makita ni Sukuna na talagang nakalock in itong si Yuji at walang kahit na anong sumisira or nagde-distract sa kanya. Ang tanging pakay niya lamang ay ang talunin ng King of Curses, habang si Sukuna ay unti-unti nang nawawala ang ngiti sa muka. Nagpatuloy ang laban na ito hanggang sa makahawak itong si Yuji sa isa sa mga poste na nagkaroon ng scissor markings. Dito ay na-realize ni Sukuna na finally na-adapt na nga ni Yuji ang kanyang innate curse technique na ang Shrine. Nabanggit dito ng narrator na at this moment in time, meron ng dalawang official and confirmed na curse techniques itong si Yuji Itadori. Una ay ang blood manipulation na na-acquire niya sa pamamagitan ng pagkain ng natitira niyang cursed painting brothers mula sa Cursed Womb number 4 hanggang Cursed Womb number 9. At ang pangalawa naman ay ang na-attain niya matapos ang kanyang napakatinding Black Flash na ang Shrine technique. Successfully naputol ni Yuji ang posteng kanyang hinahawakan at agad itong itinapon kay Sukuna. Subalit naapigilan yun itong si Sukuna, kaya naman hinawakan ni Yuji ang isa sa kanyang mga paa at unti-unting lumabas dito ang scissor markings na nangangahulugan lamang na binabalak sanang putulin ni Yuji ang paa ni Sukuna. Subalit hindi naman nagpabaya si Sukuna at nag-send ng napakaraming slashes sa mukha nitong si Yuji. Subalit hindi din nagpatinag si Yuji at sinalubong niya ang mga slashes na ito habang naglaland ng isa na namang Black Flash. Naisip ni Sukuna na kahit na pareho silang may shrine technique, napakalaki naman ng difference nito, nang dahil na rin sa magkaiba sila na gumagamit at nasa magkaibang era sila nang ma-manifest nila ang kanilang curse techniques, at napakalaking factor din dito ng kung sino talaga ang gumagamit ng technique na yon. At syempre nga, dahil hindi pa naman gaanong sanay si Yuji at nagsisimula pa lamang niyang ma-awaken ang technique na ito, napakababa pa ng output nito, kaya naman nasabi ni Sukuna na hindi niya pa kailangang problemahin ang shrine
shrine nitong si Yuji at mas lalong kailangan niya pang pag-ingatan ng sarili niya mula sa mga black flashes. Bago magpatuloy ang laban ay may kita natin ng isang flashback wherein humihingi ng permission itong si Ino Takumo sa mga closest friends nitong si Nanami Kento na kung pwede daw ba niyang gamitin ang curse tool nitong si Nanami na ang Dull Blade. Na casually sinagot naman ni Gojo na hindi niya na kailangang magpaalam dahil right in the first place, siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang tao ni Nanami. We then get to be back sa battlefield wherein ginamit na nga ni Ino ang kanyang ika-4 na Auspicious Beast na tinatawag naman niya. Nagsasamon ito ng parabang isang Dragon Shikigami na maihahalin tulad natin at parabang kamuka ng isinamon ni Geto Suguru na Rainbow Dragon way back sa Hidden Inventory arc. Nang dahil sa nakafocus nga itong si Sukuna kay Yuji ay na-caught off guard siya at tinamaan siya ng isang direct attack mula kay Ryu. Pero hindi naging kampante itong si Ino at agad siyang lumapit kay Sukuna para mag-land ng isang direct hit gamit ang curse tool nitong si Nanami, subalit agad na ginamitan ng slashing techniques nitong si Sukuna ang kanyang Auspicious Beast. Hindi lamang yon, nagawa din ni Sukunang pigilan ang tinatangkasan ng atake ni Ino gamit ang Dull Blade habang inaapakan ng kanyang curse tool. Little did he know na nasa likod niya na pala ang demon god na si Yuji at nagpe-prepare para mag-land ng isang panibagong Black Flash na naman. Nagsimula na ditong magulat at kabahan ang King of Curses habang sinasabing napakatindi ng ginagawang feat nitong si Yuji na para bang gumagawa at naglo-launch siya ng kanyang Black Flashes as if para bang kontrolado niya ito at ito ay mga normal na suntok lamang para sa kanya. Kaya naman at this point ay naisip ni Sukuna na para bang gusto na siyang pantayan nitong si Yuji. Bago pa makalapit si Yuji sa kanya ay sinira niyang kinatatayuan nitong terrain gamit ng kanyang slashing techniques at bago pa ma-regain ni Yuji ang kanyang footing ay nag-launch siya dito ng isang atake. Na to his surprise ay hindi niya inaakalang masasalo nitong si Yuji at ibinabalik sa kanya ang kanyang ginawang suntok. Pag-isip-isip din dito ni Sukuna na talagang nakalock in na si Yuji at napaka-unfazed nito na kahit na tinatamaan din siya ng mga atake nitong si Sukuna ay hindi siya nagpapatinag at hindi niya din tinitigil ang kanyang combination and barrage of Black Flashes. Ipinagpatuloy pa ni Yuji ang pag-atake kay Sukuna at nakapag-land na naman ng isa pang Black Flash, subalit nagawa naman ni Sukunang mahawakan ng kanyang ulo at nakapag-deploy ng isang direct headshot ng mga slashes sa right part ng kanyang muka, subalit hindi pa rin napigilan si Yuji Itadori at ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-atake kay Sukuna. Dahilan kung bakit nagsimula ng mainis, mairita at magalit ng King of Curses, subalit biglang may tumama sa kanyang muka na ang curse tool nitong si Nanami na itinapon pala nitong si Ino as a distraction. Dahil dito nagkaroon ng tsansa si Yuji na makarecover at mag-prepare na naman habang itong si Sukuna ay napaka-open at walang guard up ng dahil na nga sa hindi niya inaasahang distraction na ginawa ni Ino. And for the very last panel ay ibinigay na ni Yuji ang kanyang ika-8 consecutive Black Flash dito kay Sukuna. Napakatinding performance ang ipinakita dito ni Yuji Itadori matapos niyang makapag-land ng isang Black Flash mula sa previous chapter ay sinundan niya yon ng 7 Black Flash sa isang chapter lang na to. Indeed, isa itong masterclass at talagang deserving talaga si Yuji na maging ang main character. It just took time bago mangyari ang napakatinding awakening na to. At ang maganda pa niyan, wala tayong chapter break for this week, kaya naman sa darating na Thursday ay maire-release na ang para sa Jujutsu Kaisen chapter 258 spoilers, kaya maghintay lang kayo and stay tuned para sa chapter na yon. And also, since napakarami nga sa inyo guys ang nag-comment ng Yuji Fuga, tulad ng pinangako ko sa inyo, gagawa tayo ng content sa kung ano ang latent potential nitong si Yuji, kung ano ang pwede pa niyang ma-attain na curse techniques maliban sa nakuha niyang shrine technique mula kay Sukuna na pwedeng maging kanyang black box at malevolent shrine. Dahil isipin nyo na lang gaano kaangas si Yuji kapag sinabi niya ng salitang Fuga. And maybe matapos ang chapter review natin para sa spoilers this coming Thursday ay gumawa din tayo ng isang dedicated video na tatalakay naman kay Jin Itadori sa lolo ni Yuji at ang koneksyon ng buong Itadori family including Kaori na sinaniban nga nitong si Kenjaku sa King of Curses, but this time it will be backed up with much more details, especially dahil kinonfirm nga ni Sukuna na ang kanyang kapatid ay si Jin Itadori. If you guys have any more requests, any more ideas na gusto nyo pang i-add up, pwede nating pag-usapan yan, kaya ilagay nyo na yan sa comment section below. And since napakarami nga nang nagre-request ng shoutout, ibabalik na natin ng shoutout sessions sa ending ng video. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong Jujutsu Kaisen contents, especially sa spoilers at mga full chapter review. Huwag nyo din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon tayo mag-a-announce ng kung ano mang events at kung ano-ano pang mga bagay na magte-take place sa ating community.
Muli, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.